Yes, anak mo si Cyrus. I named him after your father. Napayuko pa ito na tila napapahikbi. Kasalanan ko naman iniwan kita. If I had known. Kusang huminto ang sasabihin nito sa basag na tinig. I'm sorry. Hindi ko gustong manggulo kaso wala lang akong choice. Nagpapaunawang saad habang nanatiling nakayuko. Okay. Ayokong pagdudahan ka pero I have the DNA test. I have the DNA test result. Alam kong magdududa ka. Sansala nito sa sasabihin niya sabay abot sa kanya ng nakatuping papel. Kumunot ang noo niya na napatitig siya sa papel. The test was taken 5 years ago. Gusto ko sana balikan ka noon nang nalalaman ko o nang malaman kong buntis ako. Kaya ipina-DNA test ko ang bata. Naisip ko baka hindi mo kayang paniwalaan kaya lang maraming nangyari. Tears fall down her cheek. I'm really sorry, Zildjian. Halos pabulong na dagdag nito. It's fine. Tumikim pa siya. Wala naman na siyang choice kundi ang tanggapin ang katotohanan. I'll take responsibility for our child. Pero hanggang doon lang iyon. Pwede ko din siyang makita? He asked. Naglikot ang mga mata ni Diana tila natataranta kaya napakunot noo siya. Magpapasok na kasi kaya pinabalik ko na sila sa New Jersey. Doon sa kapatid ng mama ko. Doon siya mag-aaral. I was wondering, all this time, bakit hindi mo sinabi ang totoo? Umasa akong babalik ka noon. I was hurt back then. Pero nang malaman kong ginawa mo, I hated you for choosing money over me. Kaya siguro matagal kitang nakalimutan. Sorry. Binuha ko lang sa tingin ko makabubuti noon. Kaso, plano mo palang ipaalam sa akin ang totoo after all? Pero bakit dinala mo kaagad siya sa ibang bansa at naiwan ka dito? Nanguusig ang ting ibinigay niya kay Diane. Saglit itong natigilan. Kasi, gusto ko lang malaman mo na. Marahas ang paglunok ang ginawa nito dala ng pagkautal. Gusto pa rin kita, Zildjian. I still love you. Anitong kasabay na nag-uunahang luha sa mga mata nito, saka ito napatitig sa baso nito. Something was off with her, naisip niya. But I'm married, at mahal ko ang asawa ko. Maybe, even better than my feelings for you back then. Kaya ayoko munang malaman niya ang tungkol dito. Susuportahan ko ang bata and I want to meet him. Saka natin pag-uusapan ng setup para makilala ko ang anak ko. But it has nothing to do with you or your feelings for me. You can keep that to yourself. Mahinahong saad niya dito pero kitang-kita niya ang pagguhit ng pait sa mukha ni Diane. I understand. Salamat at nakipagkita ka sa akin. Hindi naman na kita hahabulin eh. Gusto ko lang sana makita ka bago ko umalis at masabi ang totoo. Sayang naman yung pagkain. Kumain muna tayo. Alok nito sabay tikhim. No thanks. Aniya sabay tingin sa kanyang relos. Nagaantay na ang asawa ko. Then, ethos for friendship? Tipid ng ngiting saad nito sabay angat ng wine glass. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan niya. Dinampot niya ang kupitang nasa kanyang harapan. He didn't make a toss with her. Walang dahilan para gawin niya iyon. Pero dahil may anak sila, he need to be in good terms with Diane. Besides, matagal na rin naman na siyang nakapag-move on. I'll send you bank card at gusto ko siyang makilala. Aniya saka tumayo na upang mapahinto nang magsalita ito. Zildjian, thank you and I'm sorry for everything. Sinsarong saad nito. I just don't have a choice. Mahal na mahal ko si Si. Higit sa anumang bagay sa mundo. Kaya gagawin ko ang lahat para sa anak ko. May emosyong saad nito. Kita niya ang pagkuyom ng kamao nito. Okay. Tipid niyang sagot bago tuluyang tumalikod. Tanda pa niyang pasakay siya ng kotse niya and that's the only thing he did remember. Nagmadali siyang nagbihis at hinanap ang phone niya. Napamura siya sa napakaraming missed calls ng kanyang asawa. Like will kill me. Panik na saad niya nang makasakay siya sa kotse. Pero bago tumakbo ang kotse niya,
ay natanggap niya ang mensahe mula kay Dayan. Pasensya na kung hindi na kita ginising. Basa niya sa text nito dahilan upang mapakunot noo siya. Ano bang pinagsasabi niya? Naiilang na usal niya saka niya binura ang message ni Dayan saka nagsimulang mag-drive. Maliwanag na makarating siya sa bahay. Napahugot siya ng malalim na paghinga. Tinawagan niya sa Jason para tulungan siyang lusutan ng katangahan niya. Hindi pa rin talaga kasi niya maisip kung paano siyang napunta sa hotel. Kapag nagkataon, ito ang unang beses na aawayin siya ni Laika. Tumikim pa siya nang makapasok siya sa pinto. Upang magulat nang biglang sumulpot ang abuela niya mula kung saan. Saan ka galing, apo? Kauwi mo lang ba? O si San itong nakakunot noo? Ang asawa ko gising na ho? Ganting tanong niya sa halip na sagutin ito. Hindi ko pa nakitang bumabay. Anito na matamang nakatitig sa kanya. Hoy, Zildjian, wala ka namang ginagawang kalokohan ano? O si San itong ikinabigla niya. Grandma, nakatulog lang ho kasi ako. Nalasing kami kagabi. Napapangiwing saan niya. Habang nasa daan siya, iniisip na niya ang lahat na maaaring isasagot niya sa magiging tanong ng kanyang asawa. Wala naman siyang ginawang masama. Galit ba si Laika, Grandma? Nag-aalangang saad nito. E di umakyat ka, tanungin mo. Hindi tamang uwi ng tao may asawa yan, ha? Anito saka siya iniwan. Malakas ang kabog ng dibdib ni Zildjian habang papalapit siya sa kanilang silid. Bakit ba ako natatakot? Wala naman akong ginawang masama. Tahimik na sermon niya sa sarili. Kaya't halos pigilin niya ang paghinga nang pihitin niya ang saradura ng pinto. Napahinto si Laika sa ginagawang pagliligpit ng kama nang umingit ang pinto ng kwarto. Marahil siyang napapikit. Ilang ulit na naglalaro sa utak niya ang senaryo kung paano niya haharapin ang kanyang asawa. Good morning, babe. Danig niya saad nito. Nanatili siyang nakataliko dito habang kinakalma ang sarili. Wala siya halos tulog dala ng mga malalaswang eksenang naglalaro sa utak niya. Tulog pang mga babies ko. Danig niyang usal na Zildjian kaya napaharap siya dito. Nandun ito sa harap ng crib saka inayos ang kumot ng dalawang batang tulog pa rin. 6:00 pa lang naman, kaya himbing pa ang tulog ng kanilang mga anak. Sorry, hindi ako nakauwi. Nalasing ako eh. Anito sa kaalanganing ngumiti sa kanya. He looked obviously guilt over something. Saan ka natulog? Formal niyang tanong na ikinalunok nito. Nakakatawa pero parang napaka-transparent ni Zildjian sa mata niya. Hindi nito halos masalubong ang tingin niya. Nagpupuyos ang dibdib niya dala ng galit pero heto siya. Kalmado sa harap ng kanyang asawa. Akala pa niya mag-hysterical siya sa galit o kaya sasampalin ito para mawala ang sama ng loob niya. Pero tila siya isang robot na tinatansya ang bawat galaw. Sa kondo ni Jason, nalasing ako kaya... Sorry. Nagpakuyot pa ito, sabay ngiti. Ngiting tila gusto niyang gantihan ng ngiti rin. Kaya lalo gusto niya magalit sa sarili. Dapat ay galit siya. Natulog itong kasama ng ex nito, kaya dapat nagwawala siya sa galit. Hindi ito umuwi para makasama ang babaeng iyon pero bakit parang mas natatakot pa siyang marinig dito ang totoo? She must be stupid. Isinumpan niyang hindi siya tutulad sa ina niya pero bakit ganito ang ginagawa niya? Sinungaling. Yun ang gusto niyang sabihin pero tila napako ang bibig niyang hindi niya magawang magsalita. Kaya't napahigpit ang hawak niya sa unang inaayos. Okay. Sa halip ay sagot niyang ikinaliwanag na mukha nito. Tila ito nakahinga ng maluwag dahil sa paggalaw ng balikat nitong kanina pabagsak. Mabilis na lumapit sa kanyang asawa. Hinawakan pa nito ang magkabilang braso niya. I'm so sorry. Hindi na mauulit. Anito, hindi maitatago ang guilt sa muka. Gusto niyang magsabi ito ng totoo sa kanya pero malinaw na sinabi ni Dayan na gustong ilihim ni Zildjian sa kanya ang totoo. Kaya mukhang wala siyang aasahang totoo mula sa asawa niya. I hope this will be the last time. Alam mong ayoko sa mga taong sinungaling. May diing saad niya na ikinabigla naman ito. At umaasa akong magsasabi ka sa akin ng totoo. Kahit ano pa yun. Anya sabay lunok ng bara sa lalamunan niya. Babe, nakatulog lang ako, okay? That's all. Ano to sabay lunok. Okay.
Sagot niya sa kalihim na kinagat ang kanyang dila sa kaitutan ng likuran. Napasabunot ng buhok si Zildjian nang tumalikod si Laika sa kanya. Paano niya magagawang magsabi ng totoo kung alam niyang masasaktan niya ang kanyang asawa? At ano sasabihin niya? Na hindi niya alam kung paano siyang nakarating sa isang hotel? She won't definitely believe that. She won't definitely believe that kind of stupid excuse. Dahil kahit siya, hindi niya kaya yung paniwalaan iyon. Ano yun? Nagka-temporary amnesia siya? Damn it. Impit na usal niya nang maiwan siya sa kwarto. Kumikirot pa rin ang ulo niya dala ng kung anong nainom niya kagabi. Yung wine lang naman ang ininom niya at wala na siyang maalala pagkatapos. Kaya lalo siyang napufrustrate na hindi niya alam ang buong pangyayari. Kung paano siya napunta sa hotel. Kung may nangyari ba. Marahas siyang napailing. Walang nangyari. Siguradong saad niya. Nagulat pa siya nang mag-ring ang phone niya. Napabugal siya ng hangin nang makita ang pangalan ni Diane. Iritadong sinagot niya ang tawag. Ano nangyari sa akin kagabi? Mahina, subalit mariing usad niya dito. We drank last night. Sunundan kita pagkaalis mo sa restaurant. I asked you out at pumayag ka naman so we end up in the hotel. Pero hindi kita tinawagan para doon. Then why the hell you are calling right now? Damn it! Gigil na saad niya sabay mura ng marahas. Ikaw nagsabing sa hotel kita iuwi, kaya bakit ka nagagalit? Sabi mo mahal mo ang asawa mo, kaysa sa pagmamahal mo sa akin. But what happened last night was my proof that you're lying to me. May conviction saad nito. Bagay na ayaw tanggapin ng utak niya. Malinaw niyang naalalang iniwan niya ito sa restaurant kaya paanong iba ang sinasabi nito at bakit sa ibang silid siya nagising. You did something, did you? Nagtagis ang bagang niya sa tanong niyang iyon. A soft laugh escaped from Diane. Yes, and I will never regret that. You still want me, Zildjian? Anito sa malambing na tinig. We crossed the line last night. Damn it! Marahas na mura niya. Kulang na lang mabasag sa palag niya ang cellphone na nasa metanga niya. Magkita tayo ulit mamaya. Nababaliw ka na ba? Paangil na saad niya dito sa mahinang tinig. Ayaw niya lumakas ang boss niya. Baka magising ang kambal niya. Kapag hindi ka pumunta, sasabihin ko kay Laika nangyari sa atin. Mukhang mabait naman ang asawa mo. I'm sure she won't mind kung babalikan mo kami ng anak natin. Makahulog ang saad nito. Anong klaseng tao ka? Nagtatagis ang bagang niya sa gigil at galit. I don't care. Pumunta ka or I send this picture to your wife. Maring utos nito at ikinagulat niya na mag-send ito ng larawan. Magkatabi sila sa kama habang nakadapa siya at ito ang kumukuha ng larawan at nakasuot ng bathrobe sa tabi niya. You're setting me up! Nagtatagis ang bagang na ako sa niya dito. Oo, at gagawin ko ang lahat. Mabuo lang ang pamilya ng anak ko. I told you, lahat gagawin ko para sa anak ko. Mariing saad nito. Kahit manira ka ng pamilya ng iba? Mapait na supla niya. He was so mad na gusto na niyang magwala sa galit pero kasalanan niyang naging tanga siya. Kung alam niyang gagawin ni Diane ang bagay na iyon, dapat hindi na siya naniwala. Napakatanga niya. Nalulumong na paupo siya sa gilid ng kama. I'll see you later. Yun lang at pinatay na niya ang tawag. Noon naman pumasok si Laika dala ang feeding bottle ng kambal. Magkasabay kasi ang formula milk at breastfeeding dahil dalawang batang kailangan nitong i-breastfeed. Kita niya ang pait sa mga mata nito pero walang salitang lumabas sa bibig nito. Nag-away ba kayo mga anak? Napaangat ng tingin si Laika sa tanong ng kanyang ama. Kumakain sila ng almusal pero ni ayaw niyang pansinin si Zildjian. Hindi siya sigurado pero alam niyang si Diane ang kausap nito sa phone kanina at plano pa nitong magkita. Ang isiping iyon ay nagpapasikip sa dibdib niya. Hindi pa ba nagkasawaan ang dalawa? Sa inis ay napahigpit ang hawak niya sa tinidor. Kaya naniniwala siyang totoo ang sinabi ni Diane. Nagkabalikan na nga ang mga ito. Masama lang ang pakiramdam ko, Dad. Anya saka tipid na ngumiti sa ama na ikinakunot noo lang nito. Mukhang hindi ito kumbinsido sa sagot niya. Ipinagpasalamat na lang niya na wala naman itong sinabi. Uminom ka ng gamot, babe. Baling Zildjian sa kanya na hinawakan pa ang leeg niya. Pasimpleng tinabig niya ang kamay nito na ikinatitig nito sa kanya. Kaya napilitan siyang ngitian ito. Kahit gusto na niyang sampalin ito sa harap ng magulang nila.
Okay lang ako. Iinom ako mamaya pagkatapos kumain. Walang emosyong saad niya dito, sabay baling ng atensyon sa pagkain nasa plato niya. Hindi niya halos magalaw. Iyon, paano siya kakain kung napupuyos ang galit sa dibdib niyang gusto niyang isigaw sa asawa? Nagagawa pa talaga nitong magsinungaling sa kanya kaya hindi niya napigilan ang sariling lingunin ng asawa niya na nakatingin pala sa kanya. Kinabahan si Zildjian sa naging reaksyon ng asawa niya. Dama niya ang pagtabig nito ng kamay niya at paglayo nito sa kanya. Galit ito. Kaya pag-akyat nito sa silid ay sinundan niya ang asawa. Gusto mo samahan kita sa family doctor? You look pale, babe. Pagdadahilan niya upang makausap ito. Pero tumingin lang ito sa kanya kaya marahas siyang napalunok. Huwag ka nang pumasok ngayon. Seryosong saad nito maya-maya na ikinagulat niya. May hindi ito sinasabi. Gusto niyang usisain pero nag-aalala naman siya. Kailangan niyang umalis para makipagkita kay Dayan. Dapat niyang kausapin ng maigi ang babaeng iyon. Hindi siya papayag na malaman ni Laika ang nangyari. Babe, may mga gagawin ako sa office pero pwede kitang samahan sa doktor. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Anya sabay pisil sa palad nito. Kinabig niya ito upang yakapin. Mariin siyang napapikit nang hindi ito gumanti ng yakap sa kanya kaya hindi na siya nakatiis. May problema ba, babe? He knew she acting different since this morning. Ang lamig ng tingin nito sa kanya. Bakit? May problema ba tayo? Balik tanong nitong ikinagulat naman niya. Siyempre wala. Nag-aalala lang ako. Ang tahimik mo kasi saka parang galit ka. Gusto sana niyang idagdag. Kapag umalis ka ngayon, magkakaproblema talaga tayo. Banta nito. Kitang-kita niya ang determinasyon sa mga mata ng asawa. Lihim siyang napamura. He agreed to meet Dayan dahil kapag hindi, siguradong malalaman ni Laika ang nangyari. Talo pa niyang naiipit sa dalawang nag-uumpugang bato, kaya hindi niya alam ang dapat niyang gawin, pero kailangan niyang magpasya. Okay, I won't. Sagot niya dito. Bahala na. Naisip niya. Huwag ka na magalit. Anya sa kahinaplos ang mukha nito. May emosyong dumaan sa mata nito saka ito tipid ng umiti. Magpahinga ka na. Ako nang titingin sa kambal. Anya, saka inayos ang kama upang makahiga ito. Sumunod naman si Laika sa kanya. Tumagilid ito, saka iniyakap ang braso sa bewang niya. Noon niya napansin ang lungkot sa mga mata nito, na parang nagpipigil lang itong huwag umiyak. May pait na gumuhit sa dibdib niya. Babe, alam mong mahal kita, di ba? Pagak na usal niya dito at tumango ito nang hindi tumitingin sa kanya. Kaya hindi kita mapapatawad kapag may ginawa kang hindi dapat. Mahinang usal nito pero malinaw sa pandinig niya iyon. Kaya napatitig siya sa asawa. Nakapikit ito pero baka sa lungkot sa mukha niya. Wala akong ginagawang masama, babe. Hindi ko hayaang masira ang pamilya natin. Gusto niyang panghawakan ang bagay na iyon subalit nandoon ang kabang hindi niya magawang supilin. Aalis ka? Sabi mo hindi ka aalis, diba? Napapalakas ang boss ni Laika dala ng inis. Napabuga siya ng hangin. Hindi man malinaw sa kanya ang narinig niya kanina. Alam niya magkikita ito at sa Dayan kaya sinabi niyang huwag itong umalis. Ikinatuwa niya na pumayag ito pero nandoon ito sa harap niya at nagpapaalam kinahaponan. Babalik din ako kaagad, babe. I just need to meet Vaughn. Dahilan pa nito. Fine. Babe, huwag ka na magalit. Babalik ako kaagad. I promise, okay? Nagpapaunawang saad nito, sabay hawak sa kamay niya. Inirapan lang niya ito na ikinabuntong hininga ni Zildjian. May kailangan lang akong gawin. Samo nito. Gusto na niyang suplahin ito pero para saan pa? Bahala ka. Sagot niya, saka siya tumayo upang iwan ito. Nagtungo siya sa silid ng anak nila. Mariing napapikit si Laika nang tanawin niya mula sa bintana ang sasakyan ng asawa niyang tuluyan ang nakalabas ng gate ng kanilang bahay. Malinaw na sa kanya. Alam niya kung sinong pinipili ng kanyang asawa. Nakagat niya ang dila, dala ng lalong pagbigad ng kanyang dibdib. Tuluyang bumagsak ang luhang kanina pa niya pinipigilang pumatak upang mabilis ding pahirin ang luha na biglang umiyak si Baby Zian. Kaagad niyang nilapitan ng anak sa crib. Kinarga iyon upang hindi na magising si Zion. Buti na lang tulog mantika ang panganay sa kambal kahit hapon pa lang. Samantalang si Zian ay mababaw ang tulog.
Kaagad naman itong tumigil nang nasa bisig na niya ang anak. Nakatitig sa kanya ang mga mata nito na katulad ng sa ama nito. Her twins was a mini version of Zildjian. Ngumiti ito. Ang sweet naman ng baby siyan ko. Kausap niya dito. Naramdaman ata nitong malungkot siya at kailangan niya ng mayayakap. Napapangiting tumulo na lang ang luha niya dala ng init na humahaplos sa kanyang puso. Masakit, pero ano ba magagawa niya kung iyon ang pinili ng kanyang asawa? At least, she had her sons with her. Kaya kailangan na niyang ayusin ang lahat. Nagpasya siyang manatili sa kwarto ng kambal, kaysa mag-isa sa kwarto nilang mag-asawa. He won't probably be home again. Eric, sa tingin ko'y may problema ang mga bata. Ani Madam Melendez nang maabutan niya si Eric sa komedor at nagkakape. Napansin ko nga rin ho. Hapon na, umalis pa ang apo niyo. Huwag ko lang malamang may babaeng apo niyo, naku. Kahit nagkasundo na kami ni Cyrus para sa kanilang dalawa, hindi ko naman hahayaang masaktan ng anak ko. May diing saad ni Eric sa ginang. Malalaki na sila. Kaya na nilang ayusin ang kanilang problema. Naniniwala ko sa pagmamahalan nilang dalawa. Kita mo naman ang ginawa nila noong pilit ko silang pinaghihiwalay. Kaya lang, nagbabago ang damdamin ng mga tao. Sana lang hindi ang damdamin ng apo mo para sa anak ko. Malamlam ang matang saad ni Eric. Sa tingin mo ba, kailangan na natin makaalam? Ang hirap magpalaki ng apo na mag-isa. At ayoko maranasan ng dalawang bata ang pinagdaanan ni Zildjian. Pagak, nausal ni Madam Melendez. Magagawa mo ba? Pigil ang inis na saad ni Zildjian kay Von. Nakiusap ulit siya sa kaibigan na tulungan siyang mahak ang security ng hotel. Gusto niyang malaman kung anong totoong nangyari ng gabing iyon. Halos mabaliw ka nang mawala si Laika. Tapos magloloko ka lang kay Dayan pa, pre. Wala akong ginagawa, okay? At hindi ko niloloko ang asawa ko. At lalong hindi ako makikipagbalikan sa babaeng iyon. Kahit maghiwalay pa kami ni Laika. Huwag naman sana. Nakanguwing saad niya. Ang isiping muli sila magkakalayo ng asawa niya ay para siyang mababaliw. Puntahan mo na muna si Dayan. Utos ni Jason. Baka isangga niya yan sa asawa mo. Yari ka talaga. May 1 oras pa. Sabi ko, 6:00 kami magkikita. Anyang nakatitig sa monitor. Maya-maya pa ay dumilim iyon at ilang segundo lang ay lumabas ang CCTV record ng hotel. At ganoon na lang ang gulat niya nang makita ang 2 lalaking umaalalay sa kanya palabas ng kotse habang nakasunod si Dayan sa kanila. Nakaalalay sa kanya ang 2 lalaki hanggang makarating sila sa unit ng hotel na kinuha ni Dayan. I guess, how was that wrong? You have been drugged. Ani Jason. Iyon lang? Sa loob wala? Napapaawang pa ang bibig niya sa inis. Walang hidden camera sa loob ng hotel, pre. Ani Von. Oh shit. Inis na naihilamos niya ang palad sa mukha niya. Pero kung sleeping pills ang pinainom sa'yo ni Dayan, hindi ka siguro tatayuan kaya malamang walang nangyari sa inyo. Sigurado ka ba? Kunot noong baling niya kay Jason. Hindi. Assumption ko lang. Tanong mo sa doktor syempre. Nagkakamot na sagot nito. Ede, imputan ka kapag di tumatayo yan kahit tulog ka. Kapag niromansa ka kahit tulog, mag-iinit ka pa rin naman. So, pwedeng tumayo at may mangyari. Singit ni Von na nakangisi pa. Nanya naman oh, hindi kayo nakatutulong eh. Pikong asit niya sa mga ito. Nagagawa pa talagang magbiro ng mga ito kahit problemado na siya. Huwag kang mag-alala pre, tutulungan ka namin sa problema mo. Makahulog ang ani ni Von. Pagsapit ng 6:00 ay dumating si Dayan sa meeting place nila. Ikinagulat niya ang biglang pagyapos sa kanya nito. Sa inis, mabilis niyang inilayo ito. Don't ever do that again. Asik niya dito na hindi man lang natinag. Fine. Balo walang saad nito pero nakakalokong ngumiti lang ito sa kanya. What do you want? Nagtatagas ang bagang na asik niya dito. Ikaw? Malambing na ngumiti ito na ikinainit lang ng ulo niya. Sa tingin mo nakakatuwa ang ginagawa mo? May asawa kong tao na yan? No, give me your phone. Bago ko pabasagin yan ngayon. Madilim ang mukhang banta ni Zildjian sa babae. Kahit basagin mo pa ang phone ko, sa tingin mo wala akong kopya nito? Isa lang ang gusto ko. Hiwalayan mo na si Laika. Then marry me instead. Umarko pang pataas ang kilay nito. Sa inis niya ay marahas na hinaklit niya ang braso ng babae
Napangiwi ito nang hapitin niya ang pagkakapisil sa braso nito. Huwag mong sagarin ang pasensya ko, Dayan. Delete all that photos or magsasisi ka. Bakit? Kaya mo ba saktan ng ina ng anak mo, Zildjian? May anak tayo. Huwag mong kalimutan iyon. Tila naman siya natauhan sa tinurang iyon ni Dayan, kaya marahas na itinulak niya ito. Kung pinakinggan mo lang sana ako noon, baka hindi ganito. Ikaw ang pumili kaya nangyari ang lahat ng ito. Kaya huwag mo ako sisisihin. And I'm so glad na nasilaw ko sa pera noon dahil natagpuan ko ang tamang tao para sa akin. Sarkastikong saad niya at kita niya ang pag-asim ng mukha nito. Kung siya ang tamang tao para sa'yo, why did you have sex with me that night? Sarkastikong saad nito na ikinagulat naman niya. May nangyari sa atin, Zildjian, because you still want me. You liar! Kuyom ang kamaong singhal niya dito. Kung masamang tao lang siguro siya, ay kanina pa nasaktan sa kanya ang babaeng ito. But if she keeps pushing him to the edge, baka makalimutan niya ngang babae ang kaharap niya. Paniwalaan mo na ang gusto mong paniwalaan. Anito sa kanaupo sa couch na nandoon. Nasa bar sila. Pribado naman ang lugar kaya kahit magsigawan pa sila ay walang makakarinig. Dahil soundproof ang hindi kalakihang VIP lounge na iyon. Mas pinili niya iyon kaysa sa isang restaurant. Pero sisiguraduhin kong gagawin mo ang gusto ko. Kumpiyansang dagdag pa nito. Ganun ka ka-confident na iiwan ko ang asawa ko para sa iyo, ha? Sarkastikong initian niya ito. Kita niyang muli na naman itong napangiwi. Hula niya'y nasasaktan niya ang pride nito. But the hell he cares. Baka maling ilihim ko nga sa asawa ko ang tungkol dito. Go on, send her that fucking pictures. Yun lang at inis na iniwan na niya ito. Tinawag pa siya nito pero hindi niya pinansin iyon. Naniniwala siyang mas mauunawaan ni Laika kung magiging honest lang siya. At yun ang gagawin niya na dapat kanina pa niya ginawa. Meanwhile, boss, may hinatawag ni Jules kay Felix. Nandoon sila sa VIP suite sa A-Hotel. Gusto niyang makausap si Felix dahil sa tingin niya ay hindi na tama ang ginagawa nito. Handa nitong sirain ang pamilya ni Laika para lang sa plano nito. Ang bata. Kaagad na bungad na tanong ni Felix. Malayo na sila ng kapatid ni Dayan. Pero sa tingin ko, hindi na tama ito, boss. Seryosong saad ni Jules na ikinalingon ni Felix dito. I'm doing the best that I can para tanggapin ni Laika ang posisyon. Pero may mga anak na sila at Jules! Mautoridad na sansala ni Felix na ikinatahimik ni Jules, sabay buntong hininga. Desidido itong paghiwalayin si Laika at Zildjian dahil naniniwala si Felix na si Zildjian ang dahilan, kaya ayaw tanggapin ni Laika ang posisyon bilang queen ng organisasyon. Pero hindi ka ba naawa kay Dayan at sa anak nila? Wala silang kinalaman dito. Giit na Jules. Anak rin naman na Zildjian ang batang yun. Kaya walang masama kung magkabalikan sila. Besides, itinulak ko man si Dayan, pero siya ang gumagawa ng mga hakbang ngayon. Gusto pa rin niya ang lalaking inabandon na niya. Jules, hindi natin siya binabantayan, pero tingnan mo ang ginagawa niya. I just gave her the gun and she keeps pulling the trigger. Siya ang may gusto ng mga ginagawa niya, kaya alam kong hindi ako mahihirapan pa. Siguraduhin mo lang na hindi malalaman ni Laika na may kinalaman tayo sa pagbabalik ni Dayan. Dagdag pa nito. Napailing naman si Jules bago ito tumango at iniwan na ang amo. Paglabas niya ng suite ay doon nag-ring ang phone niya. It was Laika. Yes, boss? Seryosong sagot ni Jules sa tawag na Laika. Hindi na siya nagtaka sa tawag nito at sabihin gusto nitong makipagkita sa kanya. 15 minutes later ay nandoon na siya sa coffee shop, malapit sa building. Naabutan niya si Laika na malalim ang takbo ng isip habang nilalaro ng kamay nito ang straw ng frappe na nasa harap nito. Pero kapansin-pansin ang gandang taglay ng babae sa karamihan. Bakit hindi ka sa office? Pumunta, boss. Anya dito saka ipinaghila ng upuan ang sarili. I said stop calling me boss. Naiilang ako. Saway nito na ikinangiti lang niya ng bahagya. Sorry, ikaw pa rin kasi ang boss ko. Kahit ang asawa mo nagmamanage ng kumpanya. Sinikap niyang magbiro pero hindi man lang ito tumawa. Wala talagang kwenta ang sense of humor niya. May problema ba? Kailangan ko ng abogado. Makikipaghiwalay na ako sa asawa ko. Malamig ang tinig nito.
Kita niya ang pagsungaw ng munting butil ng luha sa mata nito. Nasasaktan nito pero nanatili siyang nakinig lang. Hindi na siya nagulat na sabihin nito ang tungkol kay Diane pero kailangan pa rin niyang magpanggap para hindi nito mahalatang may alam siya. Ikaw ang legal na asawa, kaya bakit ikaw ang susuko? Anya dito. Mahal na Zildjian ng ex niya. He might love me now, pero ngayong bumalik na ang babae ngayon at may anak pa sila. She even threatened me na aagawin niya sa akin ang asawa ko. Kumuyom ang kamao nito. Kumurap-kurap ito upang pigilin ang nagbabadyang luha sa mata. Wala kang tiwala sa asawa mo, Laika? Formal niyang saa dito na isinandal pa ang likod sa upuan. Sa tingin mo ba kaya niya kayong iwang mag-isa para lang sa babaeng iyon? Sa babaeng mas pinili ang pera kaysa sa pagmamahal? Matamang tinitigan niya ito. Hindi siya sang-ayon sa plano ni Felix, pero hindi niya ito magagawang traidorin. Malaki ang utang na loob niya kay Felix. Kung hindi dahil dito, alam niyang wala siya sa kinatatayuan niya ngayon. He became a lawyer dahil sa udyok nito. He trained him para maprotektahan niya si Laika balang araw. At sa bawat pagkakataong nakikilala niya ang babae, gusto niyang pagsisiyang hindi kaagad niya tinanggap ang alok ni Felix na lapitan niya si Laika. She was beautiful indeed. Takot lang talaga siyang sumugal ulit. Kaya sapat na ang tiwala ibinibigay sa kanya na Laika at ang pagturing sa kanya nito na kaibigan. Kaya dapat siyang magpasya ng maayos. Alam niyang makakaya nitong lutasin ang problema nito sa asawa nito nang hindi kailangang makipaghiwalay. Mahal mo asawa mo? Anya na ikinatango naman ito kaagad. Then huwag kang makipaghiwalay sa kanya. Fight for him. Minahal ka niya kaya naniniwala akong hindi siya basta bibigay sa babaeng nang iwan at nanakit sa kanya noon. But he obviously made his decision. Pinigilan ko siyang umalis. Akala ko okay na kami pero heto, iniwan niya kami para sa babaeng yun. Natatakot akong baka... Napalunok ito ng marahas. Hindi may pagkakailang gusto na nitong umiyak dala ng pamumula ng mga mata. Wala siyang ideya sa pinagdadaanan nito pero alam niya ang pakiramdam ng abandonahin at ipagpalit sa iba. Higit na masakit sa kahit na anong bugbog na naranasan niya. Marahas na napailing si Jules dala ng pagsungaw ng mapait na alaala sa kanyang nakaraan. Haven't he proved his love for you already? Anya na ikinaangat nito ng tingin. Kahit nang inaakala niyo magkapatid kayo, hinanap at ipinaglaban ka niya sa abuela niya kaya bakit ka nag-aalala na ibang babaeng pipiliin ng asawa mo? Baka ang kailangan mong harapin ay ang taong gumagawa ng gulo sa buhay niyo. Ikaw ang mas nakakakilala sa asawa mo. Question nito. Paano kung subukan mo muna? Huwag mong basta nalang sukuan na isang bagay nang hindi mo pa nasusubukan. Kapag talagang wala na, saka ka magpasya. At hindi ako magdadalawang isip na tulungan ka. Tila naman nagliwanag ang mukha ni Laika sa mga sinabi niya. Then, she smiled at him. Natuwa naman siyang nakuha nito ang nais niyang sabihin. Wala namang sinabi si Felix na huwag niyang tulungan si Laika. Isa pa, ayaw niyang nakakakita ng magandang babaeng umiiyak sa harap niya.